I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Involved cases of malversation under Article 217 of the Revised Penal Code, falsification of by public officers under Article 171 of the RPC, perjury under 1A3 and RPC, and Section 3E of the Republic Act 3019. Tulad po ng binanggit ni Acting Secretary of Justice Eric Vida, ito po ay simula pa lamang ng investigasyon o pagsusuri na ginagawa ng department patungkol sa mga kaso na involving dun sa flood control. Ang ginagawa natin ngayon, kung saan yung mga mayroong ng ebidensyang malinaw na maaari na nating isampa at magsimula na ang preliminary investigation, ay ginagawa na po natin. Hindi po nangangahulugan na dito po nagtatapos. Ito po ay marami pang kasunod. Kaya lang, meron po tayong sinasabing proseso nga na kailangan sundin, na kung saan siguraduhin natin at tiyakin natin na merong ebidensya bago tayo magsampa ng kaso. Ayon din po ito sa mga panuntunan namin sa Department of Justice. Now, with the turnover of these cases, we will just await instructions from the Office of the Ombudsman as to whether or not we can proceed with the preliminary investigation of these cases after the evaluation by the Office of the Ombudsman. Maraming salamat po sa inyo lahat. Wala na? Ayan, humanda nang dapat humanda. Umpisa na yan, paniningil ng taong bayan. Okay, baka meron kayo mga katanungan at sisikapin kong sagutin lahat ng mga tanong nyo tungkol dito. Yes, Salima, carry over. Sir, yun nga po, can you tell us sino-sino po yung ating pong inireklamo? Ito yung sa Bulacan pa lang to, no? The first district, engineering district of Bulacan. At sabi ko nga, proseso yan eh. Hindi natin pwedeng biglain na itong tao to nakakulong na kagad. Hindi po ganoon eh. May proseso po ang batas. At ito sila yung mga responsible officers sa Bulacan. Alam niyo na yung mga pangalan nila, hindi na natin babanggitin. Kasi at least public knowledge na naman ang pangalan nila. They were witnesses in the Senate investigation. May ginawa na sila mga pag-amin. At kasama na yan sa kaso kasama na yan sa mga kaso. Sir, para lang po tama ang i-report namin, Yusek Roberto Bernardo, District Engineer Henry Alcantara, ADE Bryce Hernandez, GP Mendoza. Tama po ba, sir? Hindi pa umaabot kay Bernardo to. Hindi pa. Parang hindi pa. Kasi nga, kulang pa sa pag-amin. Ang nangyayari dyan, syempre, yan eh, tinutukoy natin sa ebidensya. Kaya wala tayong pinipilit dito. Wala tayong pinipilit dito. At ito yung mga pinag-aaralan namin since yesterday. Actually, no Friday pa, nung una ako pumunta rito. Kasi nga, yung jurisdiction ng Sandigan Bayan tsaka ng RTC yung ating pag-uusapan at aming sinisikap na linawin sa mga bagay na to. At kasi meron tayong Republic Act 10660 na nagtatakda ng jurisdiction ng RTC sa mga taong below salary grade 27. At sa ngayon, below salary grade 27, mayroon pang hindi kasi tinuturo eh. Hindi pa tinuturo yung paakyat. Yun ang ating sinisikap gawin, pero hindi naman tayo namemwersa. Bawal po yun. Bawal po mamwersa. Kaya sumusunod lang tayo sa batas. Sir, can you explain to us paano po yung naging proseso ng mga ghost projects na ito? Ang proseso niyan, siguro mas magandang si Dong na yung mas precise yung kanya, no? Kasi tinurn over ko sa kanila yung after the initial, I turned over the spade work to them. Kasi sila talaga yung sanay na magbuo ng kaso. Ito mga prosecutor. The Prosecutor General is here.
So he's the best person to explain it. Ay, wow. Nako, may makukulong mga kababayan. Ay! Ayan na. Doon po sa tanong ninyo, no, kung paano yung proseso. Itong mga kaso na to ay patungkol lamang sa isang district engineering office, particularly the one in Bulacan. No? Alam natin na may threshold yan o may tinatawag tayong limit, no, na 150 million and below, sila lamang ang gumagawa ng pag-aayos sa mga papeles para sa mga proyekto. So, yun po yung sinusundan natin. Gusto nating makita at gusto nating ipakita na yung mga alituntunin na dapat sundin sa pagproseso ng isang project, no, ay hindi nasunod. Kasi kung ito ay nasunod, di sana wala tayong ghost project na pinag-uusapan. Dito sa usaping ito, ang sinasabi natin, wala talagang proyekto. There's really no project to speak of. So this is based basically on documentary evidence that has been gathered by the National Bureau of Investigation. Sir, ito ba yung hiraman ng lisensya? Yes, this is partly that. Yes, hihiraman ng contractor's license. Sir, ilang contractors po yun? And sino-sino yung kaya po? Masyado hong marami para pangalanan namin sila, no? Pero at this point, it would be yung sa SIMS, yung si Sally Santos. I think she's the one who's more prominent dahil siya yung pinatatawag sa Senado during the investigation. Sir, Wawaw. Hindi pa kasama ang Wawaw dito. Paano ba natin sasabihin to? Finding na mo ba to ng cases galing from DOJ to Ombudsman, complaint from DOJ to Ombudsman, o ang appeal, turnover of documents, at paano natin? Actually, this is just a referral of the investigation report coming from the National Bureau of Investigation and the NPS to the Office of the Ombudsman. This is in line with whatever the memorandum of agreement that the OMB and the DOJ has, which has been in existence. And ang mangyayari lang dito is nag-courtesy to the Office of the Ombudsman that we are referring these cases. But of course, we also know that the jurisdiction of the Ombudsman, no, it can deputize any government agency, the lawyers of that government agency, the DOJ in particular, for us to continue the investigation if they so desire. Ang sabit lang po yung referral of investigation na to ay puro First District Bulacan at yung kasama ba? Yes po, opo. Mga ilang project po pinag-usapan nila? As of this time, there are 5 cases where there are 5 different ghost projects. Naku po. Well, ang alam lang namin dito is ito'y pasok dun sa threshold na 150 million and below. But we cannot give the exact details of each particular project, no? Details of each particular project, no? We'll have to look at it on a case-to-case basis. Nabanggit po kasi yung Ombudsman na mga taga-district engineering at contractors. So, sa ngayon, doon muna po yung unang ikot kung ano, yung referral to investigation, wala pa dito involved na mga legislators dito sa... Wala pa po kasi bawat proyekto po, no, depende yan sa threshold niya. Pag sinabi natin 150 million and below, this is just a district office. Kapag ito yung makyat na ng above 150, tapos may certain threshold siya regional before it goes to the central office. Now, itong inimbestigahan, itong subject nito mga kaso na ito, ay mga kaso doon lamang sa distrito. So, ang involved dito, since sila lang naman ang uma-action dito sa mga projects o may control sa mga dokumento at proseso nitong proyekto na ito, ay yung mga district officials, district engineers, assistant district engineers, project managers, yun lamang po. At kung sino man yung contractor na katuwang nila dito sa mga flood control projects. Last na lang po siguro sa part doon. A few weeks ago, yung DPWH at UPOA, may referral din po sila for investigation dito sa Ombudsman. Pwede po ba pagsasakayin po ba yun o paano po mangyayari Ombudsman doon sa ibinasa? Yung DPWH po pati Commission on Audit, nagpasa rin po sila ng mga audit
reports pati na rin ng recommendation of filing of cases against taga-Bulacan District at saka yung mga contractors. Tapos meron din po dito yung DOJ. Ano po tayo, consolidate na lang po ba yung mga investigation? Ano yan masalimuot kasi yung dami ng kaso rito. Ang pinag-uusapan natin dito is hundreds of projects. At hindi lang naman, ito lang kasi low-hanging fruit to. We call this the open and shut cases. Ayun ang tingin namin, open and shut cases kasi ghost Wala talaga nangyari, lumabas talaga ang pera, meron nakatanggap ng pera, at wala namang lumabas na project. So, low-hanging fruit, ika nga. Pero marami pa yan. Ito'y simula lang ng proseso. Kasi nga, we have to start somewhere. Kailangan may pera tayo pagsimulan. At kung titingnan natin, marami pa tayong dadaanin, kinakalap na kaso na meron pong pataas, paakyat talaga lahat sila. Ito lang kasi, ito yung talagang mabilis to mabilis itong pwedeng gampanan, mabilis itong pwedeng matapos, kumbaga. Pero, tinatrabaho namin sabay-sabay pa yung iba pang mga kaso. At tuloy-tuloy pa rin ang pag-aaral ng DOJ dito sapagkat sa pag-uusap namin ng ating officer in charge, ang ating SOJ ngayon, si Eric Vida, at the Prosecutor General, tutulong pa rin sila sa amin kasama ng NBI na examinin lahat ng mga bagay dito. Katulong din namin ng AMLA, meron pa kaming malalaking kaso na hinahanda at may mga pumasok lang na impormasyon ngayong araw tungkol sa records ng AMLA na mainit pa nung nakita ko kanina. So ito simula pa lang ho. The next few weeks we'll be doing this more often. Kasi nga kailangan talagang mangyari na ang dapat mangyari. At ang isang issue rito na lalabas pagkatapos na mahabang naging usapin sa Senado, yung restitution at retribution. Yan po ay pag-uusapan sa korte na. Hindi ho namin pwedeng desisyonan yan o hindi po namin dinidesisyonan ng ganun-ganun lang. Sa pre-trial po, pwede ho mangyari yan na magkasalian ng pera at magkaroon po ng ewan ko lang kung gusto nila mag-plea bargain, iyan po ay choice ng mga isasakdal natin. Makaka-apekto po ba yung mga sinuwalan na nagpusan ng salita, ganyan sila Alcantara, natin, at yung iba sa pagsasapa ng kaso or pag-rekomenda na maimbestigahan po sila, may posibilidad po ba na makapatras sila sa mga pinitaman nilang state? Hindi, so far ito, wala nang atrasan to wala nang atrasan to. Andiyan na lahat na nakalapat na ang mga sinabi nila, pinirmahan nila ang mga affidavit nila sa harap ng subscribing officers. The signed affidavits are here already. Kaya sabi ko nga, low-hanging fruit to Pagdating sa evaluation, makikita naman, nandiyan na lahat Yun nga, we still yung mga report ng COA, mga ibang report, I think some are contained here, pero kumukuha pa kami ng additional evidence para mailatag lahat yan. At katulad nga ng naging kahapon, kausap ko naman na Sandigan Bayan, pinaghahandaan nila ang continuous trial. Kasi marami rin kami ilalatag na kaso ron. At this will involve higher officials. Naku po. Ma-assure ko sa inyo, this will involve higher officials. Kasi nga, marami na tayo nakuha mga data. May mga data na pumapasok unti-unti na talagang magpapakita na nagkabatuhan ng pera from one account to the other. Marami doon, hindi pa cash. Bank to bank pa. Wow. Yun ang pong masasabi ko sa inyo. Bank to bank po, yung ibang transaksyon, kaya huling-huli. Huling-huli po. So, nabanggit niyo po kanina, magiging mabilis yung... Sana ito, ang tingin ko rito, mabibilisan namin to. Ano nga baka nagkaka-culture shock pa yung opisina ng ombudsman kasi may urgency. Kami, ang pagpasok ko rito, kakaiba kasi ang aking experience sa buhay I've always wanted to act with speed on items that have to be done. And yun nga naging mantra namin sa DOJ. And I think that's about time that we did it here also. Kasi the cry to curb corruption
is so strong that we just cannot sit on our asses the whole day. Hindi na po pwede yan. Meron pong, may kausap ako kanina na organic dito, mamayang hapon daw dadalhin sa akin ang dokumento na hinihingi ko. Sabi ko, hindi. Ngayong makatanghali, dapat makuha ko yan. Yung kultura ang dapat natin talagang paspasan dito. Yung paspasan ng kultura, yan po yung aking hingiin sa mga tao dito sa Office of the Ombudsman. Kasi nga, it's about time the Filipino people got a better deal out of this office. Meron po bang state witness dito? O ito po ay yung mga Considered. It's being considered, no? At magkakasolian kasi ang ano natin dito, kung pwedeng isoli ang pera, kung ganong kalaking pera ang pwedeng isauli, isasauli nila. Yun po yung ating goal dito. Together with, sana kung mabilis, kung mag-plea bargain sila, di mas mabuti para tapos na yung kaso kagad. Kasi pag nag-plea bargain yan, wala nang apil-apil yan, dire-diretso na yan. Sir, malinaw muna na pag-usapan ng yun with the people na nakausap natin sa inyo. Hindi pa umaabot doon, pero na-anticipate na natin na doon papunta yan. Kasi nga, ano yan ko lang, ang tingin ko lang, walang abogado makangahas na sabihin na kayang-kaya niya yung kasong to. Sir, para lang po sa publiko at maintindihan po nila, paano po yung magiging proseso na po nito ngayong hawak niyo na po siya sa Office of the Ombudsman? Ngayon, nire-organize pa natin yung proseso rito sa Ombudsman, no? Dati kasi sarado yan, compartmentalized. Gagawin natin mas fluid ang sistema para from evaluation to filing, involve na lahat. Everybody's in on a team. So we're just about to create the teams that will act on this. Pero wag kayong mag-alala. I think that I've done this many times in my life, in the different positions I've had, na binubuo ko yung mga team para kumilos for the goal that we have. Sir, patutulad po ba ito nung alam ng publiko na nangyayari sa DOJ na ipapatawag pa po yung mga inireklamo, magpapile pa po sila ng counter-affidavit? Subject to preliminary investigation. May PI pa rin yan. Kasi yan ang kasama sa karapatan ng bawat isang nasasaktan. Ombudsman, given po dun sa ng documents na meron kayo na hindi naman natin pinagpuntahan yung magiging result ka, initially an authorization yung po sa mga documents na nakikita nyo. Ano yan? It can stand already in court. Kaya lang, ang gusto talaga natin, talagang lubos-lubusin na para pag-file, continuous trial, latag lahat para for the record tapos na kagad. Ayun nga, ang goal namin dito, continuous trial, as I already asked the presiding justice of the Sandigan Bayan, that's what we want later on when the other cases come. Kasi marami pa tayong ibang kaso dito. Why make referral instead na DOJ filing the complaint here? I understand po. Hindi, yun talaga yung sistema eh. That's how it works eh. Kasi ang talagang mandate na sa Office of the Ombudsman, they only act on the direction of the Office of the Ombudsman following the Memorandum of Agreement and the mandate of the Ombudsman to be the one to run after grafters. Sir, since you oversaw the program, how long will the Ombudsman evaluation? Well, hopefully 10 working days would be sufficient to do it sa evaluation. Baka less pa sa evaluation. Yung PI yung medyo kailangan natin yung proseso na tupadin natin. Ano yan, basic rights yan ng kahit sinong accused sa crime. Okay? Sir, kay Yusek EWS po. Sir, ito po ay resulta ng ating patuloy na ginagawa. Yes, salamat. Tulad nung nabanggit kanina, kasi ang talagang may kakayanan at may kapangyarihan na umusig sa mga tiwaling kawani ng pamahalaan ay ang Ombudsman. Sa kasalukuyan, may MOA kami. Diba? Dineputize kami for those having salary grade 26 and below. At ito, ginampanan ng DOJ yung kanyang tungkulin na maglikom ng mga ebidensya, magawa ng investigasyon. At ngayon, dahil ang aming kakayanan o kapangyarihan ay nag-uugat mula sa binigay sa amin na deputization ng
ombudsman, naririto kami para i-refer sa ombudsman. Ito ay bahagi lamang. Bahagi lamang to. Tama ka. Patuloy ang aming proseso. Naglilikom pa ka namin. Yung tinitingnan natin na kasi marami pa. Definitely may kasunod pa. At meron pang mga mas matataas na opisyal maliban sa mga nabanggit na rito. Sir, yesterday you mentioned that if hindi po kayo makakakuha ng anything satisfactory from the Diskaya couple, sila po ay posibleng humarap na rin po sa mga reklamo. Kasama na po ba sila? To correct what I said, yes sir. Not only from the Diskaya people, for everyone else. Remember, tayo yung argabyado ang taong bayan. Diba? So yung ang argabyado, wala dapat karapatang magdikta sa atin. Diba? Tandaan nyo, ang pamahalaan ay naririto para gampanan ang tungkulin niya. So yung mga nandehado, sila ang dapat sumunod sa panuntunan natin. Hindi sila ang nagdidikta ng kondisyon para sa atin. Tayo maglilikom at maglilikom tayo. Gagampanan natin ang tungkulin natin. Sir, meron po ba nagbibigay ng demand? Wala naman po. Wala naman po. So as not to insinuate anything, I just want to clarify, no? Yung roles particularly. Of course, those willing witnesses who would share evidences that are material, that would be necessary for the conviction or for the complete prosecution, successful prosecution of the case, that will be most welcome. Diba? Kasi yun ang layunin natin. Yun ang layunin natin. Matukoy yung katarungan, makuha yung katarungan dito para sa mga nangyaring ito. Yun po. Magic question. Hindi, mamaya, yung briefing ng SALN, I think, is something you've been waiting for. Hintayin nyo na lang alas 3 ng hapon, and they will brief you. Miko will be the one to brief you on the SALN rules and distribute copies to you for your publication and for your study. Pero sir, anything specific on the SALN that you would want the public to understand? Ano ho yan? Ang mahalaga kasi sa pagbibigay ng SALN, ito transparency. Pero hindi to, dapat dito responsible rin yung kukuha ng information. Hindi naman pwedeng inaabuso natin yung informasyon na binibigay natin. Dapat may purpose talaga yan. It's a tool for accountability. That's what it is. Sir, for example, kami po ay part of our reports, naglabas po kami. But yung report po namin ay ginamit ng vlogger or somebody na iba naman po yung intensyon. Paano niyo po titignan yun or hahabulin po ba yung hindi... Basta secondary source na yun. Secondary source na yun. And they're responsible for everything they say. Okay lang yun. Wala namang problema yun eh. Kasi you're reporting as it is eh. Diba? Kayo ang primary eh. You become a primary source. Okay? Oh, thank you. Magandang tanghali. Nako po. May makukulong talaga. Grabe na ito. Ayan kumikilos na. Si Ombudsman Remulla. Ayan po ay proseso. Uulitin natin. Hindi po magic yan. Binubusisi ng husto yan para makulong dapat makulong. Pero sa tingin ko talagang may makukulong mga kababayan na engineer at saka contractors. Nako po. Nako. Ewan ko. Hindi lang yan. Mayroon pang higher official palang involvement. Sino kaya yun, ano? Sino kaya, mga kababayan? Hindi daw, hindi lang kas. Kumbaga bank to bank. Tama ba ako? Ay, nako. Ewan. Grabe talaga. Talagang nakawan talaga sa kaba ng bayan, ano? Kaya pala yung iba, pag malapit ng eleksyon, tatakbo sila kasi malaking pera mayroon sa sa gobyerno. Pero sa ngayon, nakikita naman natin mga kababayan is I hope wala na magnanakaw kasi in-expose na ni Pangulong Marcos Jr. So maganda ito. So yun mga best, thank you for watching. See you again on my next upload. Abangan po natin ang susunod na mga resulta ng mga investigasyon ng Ombudsman. Pero nakikita ko ay garante talaga na may makukulong. Nako po. Thank you for watching. There's more. Bye 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 and babush. God bless Philippines.